breaking news. Senator Joel Villanueva, pinutukan o niresbakan itong si Boyeng Rimulya na sinabi niya na wala siyang kaso sa ombudsman. Mga kababayan, nako, talagang matindi ang bakbakan ng dalawang ito na talagang sinabi ni Boyeng Rimulya na bubuksan ang dismissal order noong 2016 at ngayon itutuloy para ipatanggal sa pagkasenado or sa senador, mga kababayan. So ngayon po, pakinggan po natin ang pagsabog ni Joel Villanueva. Kasi syempre, hindi rin ito papatalo. Wala naman akong kaso, sabi niya. Kaya binakbakan niya si Boyeng Rimulya. Hala ka, mga kababayan, ito na, kinikilabutan po ako. Ang mga dokumento si Senator Joel Villanueva bilang patunay na wala siyang anumang kaso sa ombudsman. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Boyeng Rimulya sa isang panayam na dapat na umanong ipatupad ang 2016 dismissal order laban sa senador. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, bakit parang napaghandaan agad ni Senator Joel itong ang pag-ungkat sa 2016 dismissal order at mayroon na agad siyang dokumento mula mismo sa ombudsman na wala nga siyang kaso? Cheryl, nung hiningan nga ng komento ng media itong si Senator Joel Villanueva sa inaasahang sulat ni Ombudsman Rimulya, nagbahagi siya ng mga kopya ng mga clearance mula sa Sandigan Bayan at saka sa Office of the Ombudsman na naglilinaw na wala raw siyang pending criminal or administrative charges. At ang sabi dito ni Senator Joel sa isang mensahe, self-explanatory na raw itong mga dokumento at inaasahan na raw nila ang tila isang harassment o yung panghaharas daw na kanilang mararanasan, pati yung mga fake news na kumakalat dito. Kaya so far walang ibang pagpapaliwanag na binigay ang senador kung bakit maaga, kasi as early as yung unang linggo ng Setyembre, lumabas na inisyu na itong mga clearance. Pero ang plano rin ng senador ay magpa-file din daw sila ng mga karampatang kaso sa mga nagpapakalat naman din ng fake news tungkol sa usaping ito. Sheryl. Sinabi ni Ombudsman Rimulya na susulat siya kay Senate President Tito Soto para hilingin ang dismissal ni Senator Villanueva. Mayroon na bang pahayag si SP Soto kung may posibilidad na sundin nila ito? Cheryl, ang huling nasabi dyan ni SP Soto kanina umaga, hihintayin daw muna niya. Hindi pa raw siya makakapagkomento hanggat hindi pa natatanggap yung komunikasyon mula dito kay Ombudsman Rimulya. At inaasahan kasi na bukas, sakto dahil may hearing ang Senate Committee on Finance tungkol sa budget ng Office of the Ombudsman. Kaya nakita rin ni alam niyo naman mga kababayan, ang target nila, yung mga bumoto kay Sara to impeachment, ay talagang ginigisa at iniipit nila at talagang gagawin lahat para mabawasan yung kaalyado ni Sara Duterte para pagdating ng impeachment, mga kababayan, ay alam na this. Grabe! Ombudsman Rimulya na personal niyang ibibigay bukas itong kasulatan kay SP Soto. Pero yun nga, Cheryl, ang isa sa antabayanan natin kung isusulong ba o tutugunan ba ng Senado itong sulat niya mula sa Ombudsman o tulad noong 2016 kung saan yung motion na final mismo ni SP Soto noong siya pa Senate Majority Floor Leader ay yung pag-a-adapt ng opinion ni Legal Counsel Attorney Maria Valentina Cruz. Nakalagay kasi doon na itong Ombudsman ay walang kapangyarihan daw para parusahan o evict ang kahit na sino mula sa upper or lower chamber ng Kongreso. O yan mga kababayan, sabi niyo, Senator Joel Villanueva naglabas ng dokumento bilang patunay na wala siyang anumang kaso sa ombudsman. Hala ka, mga kababayan. Talagang lalaban din ito, mga kababayan. Siyempre, madidiin siya tapos bigla siyang i-dismiss na walang dahilan. Hala ka. Base doon sa Ombudsman Act of 1989. So titingnan natin, Cheryl, kung magkakaroon ba ng pagbabago dito. Naglabas din ng clearance mula doon nga sa kopya ni Senator Joel, ang Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan na wala raw pending na mga criminal or administrative charges itong senador. So titingnan natin bukas, Cheryl, kung ano ang maging tugon ng Senado o kaya naman ng Ethics Committee kung paano nila sasagutin o tutugunin ang sulat. Cheryl. So yan mga kababayan, puntahan po natin ito yung buong sinabi ni Boyeng Rimulya, bakit niya ipapadismiss
itong si Joel Villanueva. Check po natin. Awarded Best Bag for Nako, mga kababayan, matindi po itong laban. Magkakaalamanan kung talagang sino ang totoo dito. Sino ang papakinggan ng taong bayan at sino ang nagsasabi ng katotohanan. Siyempre, mga totoong kawatan, hindi nila pinapahuli pero yung mga allegedly na name drop lang, yun ang tinutumbok nila. Tindi ngayon. An unenforced dismissal order against Senator Joel Villanueva 9 years ago. Our Hannah T is reporting live from the Senate. Hi, Hannah. Now give us a background on this case and how will this proceed now? That's right. My ombudsman, Jesus Crispin Remulla, says he will personally deliver a letter to Senate President Tito Soto tomorrow asking the Senate to enforce the 2016 dismissal order issued by the Office of the Ombudsman against Senator Joel Villanueva. Tomorrow, is also the budget hearing of the Ombudsman here at the Senate, so this issue may be raised. In 2016, then, Ombudsman Conchita Carpio Morales issued a dismissal order against Villanueva over the alleged misuse of 10 million in PDAF funds in 2008 when he was still a Sibak party list representative. The decision ordered his dismissal from public service and perpetual disqualification from holding public office. The findings: administrative liability for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Ombudsman also directed the filing of criminal charges, 2 counts under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and 1 count each for malversation of public funds and malversation through falsification of public documents. The funds were allegedly funneled through a dubious NGO to agri-based livelihood projects in Compostela Valley. But So yan mga kababayan, talagang sinusulong ni Ombudsman na once enforcement of 2016 dismissal order versus Senator Villanueva. Matinding laban ito. Ano bang sinasabi ng mga komento? From JIL to jail. Yan ang bagay sa'yo, Joel Villanueva, sabi ng mga basher. Bakit ngayon lang, bakit hinayaan ng COMELEC makatakbo, bulok ng talaga batas? No one is above the law. Pag may kasalanan sa taong bayan, dapat ikulong, matanggal sa serbisyo. Use the law to punish all of them. Mawawala na si Boy Sulsul. Forthwith, ikulong si Boy Dila. Alaka. Ayon naman pala noon pa may usok na. Ang hirap maglinis ng mga kalat ni Digong. Puro basher pala ito Puro anti-Duterte pala yung mga nagko-comment there was no valid project monitoring and no legitimate beneficiaries. Villanueva has also been repeatedly linked to the ongoing flood control scandal investigation. O yan mga kababayan, sinasabi na lilink daw si Joel Villanueva sa flood control issue. So ito kasi yung mga bali-balita sa Bulacan na mga ghost project. Halaka mga kababayan. Ano kayang gagawin ni Joel Villanueva? Sinasabi ng komento na basher, from JIL to jail daw. Grabe na mga nangyayari. Ano kaya ang totoo dito? Mapapakulong kaya si Joel Villanueva? Talagang i-reinforce kaya ni Boying talaga ito? At kakatigang kaya ni Tito Soto na school bukol ito? Matindi ang laban. He was implicated in the probe for allegedly receiving allocations from unprogrammed funds, but he also repeatedly denied having any flood control project, especially in the province of Bulacan. It can be recalled that the Justice Department also issued an immigration lookout bulletin order against several lawmakers, including Villanueva. O yan mga kababayan, 2016 pa pala itong dismissal order na ito. Panahon pa ni Conchita Morales ito sa Ombudsman. So ngayon, pipilitin daw ni Ombudsman Remulla na bubuksan muli at idudulog din ito sa Korte Suprema. Halaka, mga kababayan, matinding labanan ito. Nakakagulat, nakakagimbal ito sa mga taga-suporta ni Pastor Joel Villanueva na sinasabi from JIL to jail. Halaka.
Mai Villanueva says he already anticipated a possible harassment plus fake news amid the move of the ombudsman against him. He even showed the Senate media a clearance from the ombudsman that he has no pending criminal or... So yan mga kababayan, sinabi ni Senator Joel Villanueva na wala siyang pending na kaso sa ombudsman. Na ayon din kay Joel Villanueva ay kanyang kakasuhan ng mga nagpapakalat ng malisyosong balita laban kay Joel Villanueva. Ito bang mga nangyayari ngayon mga kababayan, itong si ombudsman ay talagang pipilitin dumano na bubuksan ang kaso ni Villanueva sa ombudsman. Grabe, panahon pa pala ni Conchita Morales ito. Ano kayong mangyayari kay Joel Villanueva? Ito pong nangyayari. Matindi na ang labanan. Talagang pilit po nilang tinatanggal ang mga harang sa kanilang daanan. Ito pong sinasabi ng mga magagaling na observer. Lahat ng mga kalaban sa politika, tanggalin natin. Halaka, mga kababayan ko. Administrative cases with the Office of the Ombudsman. When asked why he sought clearance, this is because he's set to file cases against fake news peddlers. Mai? Hannah, what happened to that 2016 order and why was it never enforced? Mai, in 2016, the Senate itself took a position that the ombudsman had no power to remove a sitting senator. The Senate unanimously adopted a legal opinion of its counsel, citing Section 21 of the Ombudsman Act, which says only the Senate can discipline or remove its members and only after an ethics investigation. And at that time, no ethics complaint was filed against Senator Villanueva, so the chamber did not act on the ombudsman's order, and on top of that, also Villanueva filed a motion for reconsideration with the ombudsman, which further put the case on hold. Yan mga kababayan, wala doon nagre-reklamo noon na ethics complaint. So ngayon, dahil may nagre-reklamo at si Boyeng Remulla, nung panahon pa ni Conchita Morales, i-enforce daw niya ito at ipapasa kay Tito Soto na Senate President. Ito na mga kababayan ang matindi. Matinding labanan ito. Anong masasabi nyo? Mapapatalsik kaya si Joel Villanueva bilang senador dahil po sa dismissal order na ito? Dahil po sa mga allegedly na paratang na kaso na inililink ang mga korupsyon sa flood control, pero ang mga tunay na buhaya na talaga namang nakikita na natin na sila na talaga pero pinagtatakpan. Anong masasabi nyo mga kababayan ko? Yan lamang po ang ating bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang matinding mag-react, malupit, exaggerated, pero totoo ang mga balita. Mabuhay po. Pa-like, pa-share po ang bidyong ito. Salamat.